Marami po sa atin na nag-e-enjoy pa rin sa malamig at preskong panahon. Pero paalala ng Department of Health, mag-ingat dahil uso pa rin ang ilang sakit gaya ng ubo, sipon at trangkaso. Narito po ang aking unang balita. Inabutan naming nagre-relax ang magkapitbahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniinda naman daw nila ang lamig ng panahon at kung ano-ano ang sakit na nararamdaman, lalo't may mga comorbidity pa sila. Kumikirot ang paa ko. Pag malamig, yun, maano mo yung kirot ng tuhod ko. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of first hanggang second week ng March o baka mag-extend pa na hanggang third week of March. Kaya ang DOH pinag-iingat ang publiko sa iba't ibang mga sakit tuwing malamig ang panahon, gaya ng sipon, ubo, trangkaso at iba pang influenza-like illnesses. Yung may comorbidity or may ibang sakit, sila yung pwedeng ma-ospital, maging secondary bacterial infection, pwedeng maging pneumonia, pwedeng ikamatay kung may edad na at may ibang komplikasyon. So kaya sila ang mas binabantayan natin, yung tinatawag naming at-risk population. Base sa surveillance ng Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang ng mga influenza-like illness o malatrangkasong sakit sa bansa mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Mas mild din daw ang influenza B na klase ng influenza ang kumakalat sa ating bansa kumpara sa influenza A na nakita sa Japan. Pero dahil libo-libo pa rin ang may sakit, payo ng DOH. Take lots of fruits and vegetables with vitamin C, E, ehersisyo, keep yourself healthy, and D, disiplina sa katawan, have enough sleep, iwasan ng sigarilyo, vape, droga at alak. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.